Ang CAT ay isang responsibilidad para sa akin noon. Nung ako ay 4th year high school, itinuro sa akin ng CAT yung kasabihan na what you see here, what you hear, what you witness shall remain here. Section 13 of the 1987 Constitution provides for the recognition of the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Furthermore, the state shall inculcate in the youth patriotism and nationalism and encourage their involvement in public and civil affairs. Under the present educational system, one of the steps undertaken by the government to uphold such policy framework is through the incorporation of military training in the curriculum of educational institutions, beginning from the secondary until the tertiary level. In particular, the government has created the Citizenship Advancement Training, formerly known as the Citizens Army Training for high school students. The historical context upon which the CAT was created and institutionalized is the need during colonial period for, in the words of the late President Manuel L. Quezon, a nation of trained men ready to defend their country. Thus, President Quezon's first act upon his term of presidency of the Commonwealth, as prepared and implemented by his military advisor, General Douglas MacArthur, was Commonwealth Act No. 1, or the National Defense Act. Among the salient provisions of the said law is the inclusion of a compulsory and preparatory military training for the youth, starting with the youth in elementary grade school at the age of 10 years. So, isa sa mga nai-contribute sa akin ng CAT ay yung pagkakaroon ng respeto sa confidentiality ng mga bagay-bagay. Then at the same time, nai-contribute din ito sa akin yung pagiging disiplinado because punctuality, yan, katulad yan, na noong 4th year ako and beyond, hindi ako nag-late. Kasi nga, isa yon sa mga disiplina ng CAT. And finally, it taught me to become a responsible person. So kung ano yung pinagawa sa akin, despite of the situation, ginagawa talaga namin as an individual and as a group. Ang nakontribute sa akin ng CAT, after nung pag-graduate ko ng CAT, ay doon sa sarili ko na mas mga disiplina ako, nawala yung mga arte ko. Kasi nung nag-CAT ako, talagang pinush yung limit ko. And at the same time, nung nag-college ako, malaki yung naging tulong ng CAT, lalo na nga dun sa PE namin. Na-contribute ko sa CAT kasi nga, yun nga, nawawala na yung CAT namin, yung sa batch namin, nawawala na. Marami nang nawawalan ng pag-asa, yung ibang officer, yung ibang officer, hindi na, akala mo, hindi na officer, kung ano na yung pinagagawa, hindi na nag-aasa na officer. Yun nga, kinausap ko sila lahat. Sabi ko, ba't kayo nagkakaganyan? Akala ko ba, nandun pa kayo bilang officer tapos ganyan yung mga ugali nyo. Na-motivate ko sila na naayusin nila yung ano nila na kaya nga kayo nag-CAT dahil sa, yun nga, dahil nag-CAT kayo dahil gusto nyo mamuno sa lahat na ipakita sa iba na nakagalang-galang kayo. Naging benefit sa akin ng pagsali ko sa CAT is yung una, gusto ko dahil dun sa grades, nahabol ko kasi yun. Pero nung yun nga, kailangan na unahan. Mas marami akong naging friends lalo na sa higher years saka sa lower years. Marami akong natutunan galing sa higher years na yun, natuturo ko rin sa lower officers. Tapos naging physically fit din ako, saka mas naging disiplinado sa sarili. Ang nakatribute sa akin ng safety, una sa lahat, nagkaroon ako ng disiplina sa sarili. Yung dating mga loko-lokong ugali ko, nabago ko kasi dahil sa safety. Siyempre dahil sa gabay na rin ng commander ko.
Tapos yung nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng pagiging responsable sa attitude ko. Parang nalaman ko kung ano yung tama at saka yung mali. Noong ako ay 4th year high school, isa ako sa mga pinalad na maging opisyal ng CAT namin noon. Bilang isa rin sa mga estudyante na malakas ang pagmamahal para sa aking paaralan noong ako ay nasa sekundarya, ang nai-contribute ko sa CAT ay yung aking serbisyo, oras, effort, yung aking pasensya sa hindi lang sa mga klase ko, kundi sa pagsunod din sa aking komandan at syempre sa mga trabahong kanyang ibinibigay. Noong ako ay high school, syempre napakamatunog ng CAT, no? Unang-una sa lahat, ang unang papasok talaga sa isip mo niyan ay dahil pag CAT ka, isa yung wow factor. Pero as the time goes by, nung ako ay nandoon na, ang CAT pala ay isang masayang karanasan. So, na-motivate ako lalo na mag-participate, mag-join kasi parang mas naramdaman ko doon yung pagiging Pilipino ko. Na kung sa katauhan ko, sa aking personality, hindi ako pwedeng maging isang parang sundalo kasi di ba parang gano'n yung ginagawa natin sa CAT. Naramdaman ko na at my own little ways, in my own little ways, I can serve my country meaningfully. Unang-una sa lahat, naging benefit sa akin na naging officer ako. Malaki ang puntos ng officer. So, ayun, nagkaroon ako ng puntos. Then, at the same time, ang pagiging opisyal ng CAT ay mag-e-establish sa'yo ng respeto. So, pag nalaman ka nila ng CAT, nalaman ng mga tao na isa kang CAT officer, automatic, re-respetuhin ka kaagad. So, nung sumali ako ng CAT first year ako, I think ang naging contribution ko sa CAT is yung mga medyo may na-explore akong ibang members na sumali. Dahil sa akin may madami din sumali na mga first year pa lang, sumali na rin sila dahil yun siguro na-explore sila sa aming mga nauna sa kanila. Nung umpisa ayaw ko talaga mag-CAT. Nung grade 6 ako, sabi ko, kahit anong mangyari, hindi ako mag-CAT. Then may isang beses, nakita ko yung training nila. Sabi ko, bakit hindi ko subukan? Tsaka naging inspiration ko yung pinsan ko na CAT siya at the time. And the time babae din siya. Ayun. So kung kinaya niya, ba't hindi ko kakayan? Nakontribute sa akin ng CAT, yung kumbaga nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. Pagkakakilala kasi sa akin halos ng buong estudyante sa school na Blessed Sacrament, bad boy, maangas, yun, wala respeto. Pero yung isang tao na nagbigay sa akin si Sergeant, yun yung namamahala sa CAT. Siya yung taong nagbigay sa akin ng oportunidad na may pakita sa lahat na hindi ako yung tipong lalaki na walang respeto sa iba. Kumbaga naipakita ko sa CAT na kaya ko na mamuno sa lahat na yun nga, na galangin sila, na bigyan sila ng kumbaga bigyan sila ng pagsilbihan sila. Para sa akin, ang CAT, dito mo, marami kang matututunan dito. Like yung, discipline, yung confidence sa sarili, at yung, syempre, yung pagtuturo mo sa ibang lower officers kasi kailangan mo rin ng tiyaga para lang maipasa mo yung mga natutunan mo dun sa higher officers dati. Saka sa CAT, dito marami kang magiging friends. Saka kahit sa una nakakatakot saka nakakapagod, dito sa CAT, masaya. Naging benefit sa akin na sumali ako sa CAT. Una sa lahat nagkaroon ako ng leadership. Nagkaroon ako ng tiwala sa sarili. Kasi yun naman talaga yung pinamahalaga yung magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo kayang i-handle yung isang platoon, yung isang company, or yung isang buong CAT kung wala kang tiwala sa sarili mo. Hindi mo mabubuo yung leadership kung wala kang tiwala sa sarili mo. Paano
paano ka magbibigay ng ibang impormasyon kung wala kang tiwala sa sarili mo. Kasi yun din yung tinuro sa akin ng commander ko. Na kapag wala kang tiwala sa sarili mo, paano ka makakabuo ng isang team? Paano ka makakabuo ng isang teamwork? Paano kayo mabubuo kung yung isa sa inyo walang tiwala sa sarili? Kasi yung high school kailangan mong tiwala sa sarili. Diyan mo binubuo yung tiwala mo para makapunta ka ng college. Kasi yung college hindi madali yan. Hindi lang puro pag-aaral ang ginagawa sa college. Magbiyahe ka, mag-aaral ka, pagsasamahin mo yung oras mo para makapag-aral ka. Paano mo gagawin lahat yun kung wala kang tiwala sa sarili mo? Paano mo malalaman na kaya mo kung wala kang tiwala sa sarili mo? At sa ulit, paano mo matutupad yung pangarap mo kung wala kang tiwala sa sarili mo? Yun yung naging benefit sa akin sa CET. Naging motivation ko para sumali sa CET. Unang-una sa lahat, nakita ko kasi yung pinsan ko, si Mipo Angelo Pascual. Nakita ko siya nagsi-CET. Tapos, one time umuwi siya ng bahay, dala-dala niya yung Sword, rifle, yung saber. Dala-dala niya yun. Tapos, parang namangha ako kasi ang angas. Ang angas. Tapos, pag nakikita ko yung ibang officer na naka-uniform, naka-gowa, naka-fatigue, parang naaangasan ako. Parang ang ganda nilang tignan. Pati sa buhok. Simula sa buhok hanggang sa paa. Ang angas nila tignan. Pero hindi lang pala dun nagsisimula yung CET. Kailangan pag sumali ka pala sa CET, nandun yung ugali mo. Dadalhin mo yung ugali mo sa simula hanggang sa huli. Matutunan mo yung ugali mong pangit tsaka yung maganda kung paano mo sila babaguhin. Dun na-motivate yung sarili ko na sumali ng CET kasi hindi lang pala sa damit, hindi lang sa paglakad, sa pagmarcha, sa pagsigaw, sa pagkuman. Nandun din pala sa ugali. Nandun din pala sa ugali mo kung paano ka makikisalamuha sa ibang tao. Kasi yung CET, aswan yan Aswan. Hindi gagana yung CET kung hindi nagtutulungan, kung walang teamwork, tsaka kung hindi sila nagkakaintindihan. Marami akong problema ngayong panahon. At isa sa mga naidulot sa akin ng CET ay ayun nga, pagiging mapagpasensya. So kahit na sobrang bigat na ng mga ginagawa, syempre hindi talaga maiiwasan yung magre-reklamo ka, no? Pero darating ka pa rin sa point na kahit magreklamo ka na magreklamo, tatapusin mo pa rin. At pag natapos mo, may quality. Ganon kasi yung ituturo niya sa'yo na kahit na sobrang nakakainis na lahat ng mga bagay, tao, trabaho, oras, at kung ano-ano na, gagawin mo pa rin yung trabaho. Nagdulot din ito sa akin na, ayun nga, masasayang karanasan. Kasi yung kahit Sabado, pupunta kayo sa school ng maaga, then magdidrill kayo. Dati yung rifle, hinahagis-hagis pa namin yun. Tapos kapag tinamaan kami sa ulo, magtatawanan na lang kami. Pero bawal magtawanan, di ba? Tamaan ka sa ulo, bahala ka na sa buhay mo. Tapos ayun, may mga kakaibang mga experiences at kung ano-ano na masaya naman kapag inaalala ngayon. Dahil sa CET, naging mas disiplinado ako, organized, at kaya ko nang mag-lead ng iba. Lalo ngayong college, madaming, hindi sa lahat ng oras na may maasahan ka, kadalasan sa akin talaga umaasa lahat. So dahil sa CET, parang nabuo yung leadership ko, yung pagiging matyaga ko at pagiging maayos. Lalo na ngayon yung course ko napakahirap. Para sa akin yung CET, yung pinaka naging magandang parte ng high school ko. Doon ako mas madaming natutunan. Natutunan ko sa CET, natutunan yung sarili ko, yung kakayahan ko, at kung anong kaya kong gawin. Ang naging benefit sa akin yun nga, yung mga tao akala nila na
nakilala nila ako, yun pala. Kumbaga nakilala nila ako na yun pala si Patrick Noel Berta Victim. May disiplina sa sarili, may respeto. Sa hinaharap kong problema, marami akong problema. Tulad ng sa mga page ko dahil architecture kinuha kong course. So sobrang dami ng plates. Iniisip ko na lang, nasa CAT ako. Ang sabi kasi sa amin ni Sir Jay na kapag may problema ka, huwag ka susuko agad-agad. Kasi nga, yun nga, bilang CAT, kung ano yung mismong pinasok mo, tapusin mo. Hindi yung mismong huwag kang susuko na parang itatapon mo ng lahat-lahat. Yung una, kasi yung friend ko, yun, nandun siya sa CAT. So, inanalaw niya ako sumali, no? Tapos yung parang, ako lang mag-isang COCC nandun sa, bago dun. Tapos, pero nung nagtagal din, parang na-motivate din akong sumali kasi masaya siya, saka marami kang matututunan. Like yung pagiging disiplinado mo nga sa sarili mo, and si Sir Jen, marami siya natuturong values nun. Pag nagle-lesson kami or may ginagawa kami sa CAT. Wala naman ang problema, pero for example lang sa school, kung may group projects kayo at nagkakagulo kasi nawawalan ng cooperation, siguro ako sa sarili ko, hindi ako yung mag-give up pa dahil lang doon, yung parang pipilitin ko pa rin may ayos yung group kasi yun naman talaga dapat yung gawin para ayun, magawa nyo ng maayos yung group project nyo. So, parang yung cooperation na natutunan ko sa CAT, yun, na-apply ko siya dun sa situation na yun. Na-contribute ko sa CAT is yung siguro yung skills ko, saka nakatulong ako din sa paglipat pagturo ng mga ibang skills sa ibang lower officers. Yun. Para sa akin, yung na-contribute sa akin na CAT is yun, mas naging disiplinado ako, saka ayun, natutunan kong maging confident sa sarili ko kasi kung wala kang confidence, parang hindi ka makakatagal sa CAT. Saka dati kasi yung una, sumali lang ako for extracurricular grades. Pero nung nagtagal yun, naging masaya naman siya. Saka, ayun, mas naging physically fit din ako. Nang na-contribute ko sa CAT, nabuhay ko ulit yung CAT. Kasi nung time namin, unti-unti na siyang nawawala, unti-unti na siyang hindi nakikilala ulit. Parang binabaliwala na lang siya ulit ng karamihan na estudyante. Parang nagtulak sa akin, nag-motivate sa akin para buhayin ulit yung CAT. Para magkaroon ulit ng contribution sa CAT is buhayin ulit yung CAT. Para kasi para sa akin, yung CAT, marami kang matututunan. Hindi lang sa matututo mo yung paghawak ng baril, ng sword. Natuto rin ako kung sino talaga ako. Natutunan ko kung ano yung ugali ko sa loob ng school tsaka sa labas ng school. Bali, dinala ko yung natutunan ko sa CAT para i-contribute yung mga bagay na may matutunan yung mga estudyante sa akin. Yung mga kamag-aral ko na yung CAT is mahalaga sa buhay natin kasi marami tayong pwedeng matutunan. Napaganda namin yung CAT, nadala namin yung pangalan ng school namin dahil sa CAT. Nakapunta kami ng iba't ibang school dahil sa CAT. At naging proud sa akin yung pamilya ko at mga kaibigan ko dahil sa CAT. This representation, after consulting with various student and youth groups, has come to the conclusion that the CAT should be abolished and replaced by a program that is more focused on addressing the needs of the times.
The author of this bill seeking to abolish the CET believes that the National Defense Act is antiquated and irrelevant as times have changed. High school students must not undergo preparatory military training as it is not suited for their age. Preparatory military training must only be an option for students in the tertiary level. Ako bilang concerned citizen ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas, ako ay hindi pabor sa pagtanggal ng CAT nang pumasok ang K-12 curriculum. Unang-una sa lahat, ang bansang Pilipinas ay pilay at kumakailangan at yun, unang pangangailangan ng Pilipinas yan, ang safety. So, pag sinabing safety, dyan papasok lahat ng mga sundalo, lahat ng militar, ROTC, PNP, mga police, MMDA, at kasama na dito syempre ang CAT. Ang CAT, isa siyang reserve na sundalo or militar or isang reserve na civilian para sa mga oras na kakailangan siya ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas, sa mga oras na nangyari pag ang bansang China na umiinit na ang pagitan natin sa kanilang sa China at Pilipinas, di ba, dahil sa pag-aagawan ng mga isla na hindi naman dapat sa China. Yun. So, sa in-way na sa paraan na yun, ang CAT din ay pwede nating maisama. Siguro pag inalis ang CAT sa bagong curriculum, magulo. As in, magulong ang Pilipinas. Bakit nga ba? Ang CAT ay nagtuturo ng pagiging isang good leader and syempre good follower. Sabi nga nila, to become a good leader, you must first become a good follower. So, pagiging follower at leader mo, syempre kailangan mo din maging good model. So, pag naging good model ka, lalo na yung mga bata, may inspire mo sa mga paligid mo na gayahin lahat ng mga buting ginagawa mo kasi nga good leader, good model ka. Pangalawa, ang CAT ay nagtuturo din ng self-discipline kung paano i-handle ang ganito sitwasyon sa mga oras na nagkakandagulo na. Magiging mas focus sila sa academics. Okay din yun kung magiging mas focus sila sa academics, pero kasi kailangan, hindi naman sa kailangan, kasi kung lagi na lang nakatutok sila sa academics, parang mawawala yung pagiging physical fit nila, mawawala yung pagkagandang lalaki katulad ng ganito, tapos magiging lamya, parang walang pagkamacho, parang magiging bading, gano'n. Pero kasi ang CAT kasi hindi, kahit nagsi-CAT ka, hindi mo pwedeng mapabayaan yung academics mo, kasi yung CAT din yung nagtutulak sa'yo na mag-aral ka ng mabuti. Kasi hindi ka rin naman makakasali ng CAT kung mababa yung mga grades mo eh. Hindi lang naman laging CAT na CAT. Siyempre yung CAT tutulungan ka rin na pagandahin yung grades mo. Kasi meron kang pwede maging kaibigan na pwedeng makatulong sa mga assignment mo, sa mga seatwork mo. Pwede kang turuan sa hindi mo alam na topic, sa naguguluhan kang topic. Yun yung pwedeng maging benefit sa'yo ng CAT na kahit may academics ka, pwede ka sumali na CAT kasi maraming pwedeng maitulong sa iyo CAT. Sila yung magtutulak sa sa magandang ugali tsaka sa right path na pwede mong i-achieve sa future mo. Dito sa school namin, kung saan ako graduate sa Pleasant Sacrament Catholic School, ang CAT nag-umpisa noong 2009.
So, ilang years na rin yan. 7 years na rin siya. 7 years na rin yung CAT sa amin. Marami na rin bumubuhay sa amin. Marami na rin nagtaguyod ng CAT sa amin. So, yung mga nakalipas na naging officer dito, siguro naidala nila yung school namin sa iba't ibang school. Nakilala yung school namin dahil din sa CAT. Yung CAT namin dito, hindi lang puro army, hindi lang puro rifle, sword, yung tinuturo namin. Pinaka-importante yung tinuturo namin dito at ng mga ngayong officer is kung paano yung attitude na dadali mo pagkaalis mo dito sa school na to. Kasi ang CAT naman kasi maraming estudyante natuto dito eh. Maraming officer yung natuto tsaka nagkaroon ng sariling ugali na pwede nilang ituro din sa ibang officer hanggang sa may dala-dala nila yung ugali nila na maganda sa next generation. So para sa akin, kung aalisin niyo yung CAT, ang matututunan ng mga estudyante is yung paglinis ng kapaligiran. Pero okay din naman kasi yun, yung LSTP, okay din naman yun. Pero kasi, kung matututunan lang ng estudyante yung paglinis ng kapaligiran, pero wala silang ugali na natutunan, para saan pa yung LSTP? Hindi lang naman kasi lahat ng estudyante gusto ng LSTP kasi maglilinis ka lang ng kapaligiran mo. Meron din yung ibang estudyante na gusto mag-CAT kasi mas maraming ginagawa, mas marami kang pwedeng matutunan. Kasi kung sa CAT, pwede ka rin naman maglinis ng paligid eh. Hindi lang naman sa NSTP yung naglilinis ng paligid eh. Pero pwede rin yung CAT. Mas maganda pa nga kung magsi-CAT ka kasi kapag napaglinis ka na ng paligid mo, may natutunan ka pang ugali. May natutunan ka pang attitude. Kaya hindi ako pabor na alisin yung CAT sa K-12 curriculum. Sa tingin ko, kailangan ibalik yung CAT kasi maraming nabe-benefit yung CAT sa estudyante. Alam ko sa Pilipinas, marami ang bumabaliwala sa CAT kasi iniisip nila boring, walang ginagawa, tungkol na sa army yung pinag-uusapan. Pero nagkakamali sila. Kasi para sa akin lang, ang CAT, una, mapoprotektahan mo yung sarili mo. Kasi pwede kang matuto ng iba't ibang gamit na pwede mong pamprotekta sa sarili mo. Tapos pangalawa, natuto kang makisalamuha sa ibang tao. Pangatlo, natuto kang magkaroon ng tiwala sa sarili mo. Siyempre, ang CAT para siyang subject na pwedeng baliwalain ng iba, pero pag nasubukan mo, napag-aralan mo, natuto ka sa CAT, hindi mo na kayang bitawan yun kasi madadala mo na hanggang sa pagtanda mo. Madadala mo na yung natutunan mo sa CAT. Kaya sa mga nakakataas dyan, huwag niyong tatanggalin yung CAT sa curriculum ng school niyo kasi napakahalaga. Nasa batas natin nun ang CAT na
i-under ng military training ang mga estudyante in case kailangan ng reserve command. Para sa akin, importante ang CAT. In case na magkaroon ng ganong instance, handa ang ating bansa. Dahil ang mga CAT, sila ang mga frontliners in case. So kung mawawalan tayo ng CAT, yung parang maging mahina ang military force din natin. Since lumaki din ako sa CAT, ang CAT hindi lang siya military training, isa din siya parang training for discipline and leadership na kailangan ng mga kabataan natin ngayon. Kung tatanggalin siya, parang mababawasan ng parang mababawasan ng curriculum in terms ng leadership. Kung mawawala ito sa bagong curriculum, siguro una sa lahat, mas kukunti na ang sasali sa ROTC since hindi nila alam kung ano ang magiging kakaharapin nila doon. Pangalawa, mawawalan ng discipline and leadership training ang mga students ng high school. And pangatlo, yung military training na nasa sa batas natin dati doon is magiging ineffective na siya. Hindi ako pabor dahil yun nga, maraming batang nabubuli, yung may mga kapasilidad na mamuno sa lahat. Dito sila sa CAT kasi dito sila nagkakaroon ng dito sila na motivate na yun nga, na dito nila na ipapakita yung nakaya nilang mamuno sa lahat, nakaya nilang makakuha, mag-gain nila yung respeto ng iba. Sa tingin ko, ganun din siya. Ang matutulog yun, maraming batang mabubuli, maraming batang mawawalan sila ng pag-asa na may pakita sa iba na kaya nilang makakuha ng respeto. Kasi maraming batang, kumbaga, ang tawag natin sa kanila, kumbaga, nerd, mga ganyan, matahimik lang. Yung pala, pag nakasali sa CAT, kumbaga, akala mo, talagang kagalang-galang sila. Kailangan ibalik ang CAT. Kumbaga, dito yung ibang mga bata na nabubuli, dito sila nabibigyan ng chance na may pakita yung galing nila, yung disiplina nila na kaya nilang mamuno sa buong klase. Siguro yung magiging benefit lang ng pag-alis ng CAT sa curriculum is makapag-focus ka sa studies mo, saka less effort na pumunta sa school para sa club activities nyo. Saka less gastos kasi may mga fees din na binabayaran para sa CAT. Saka yung time mo, mas marami kang time para sa sarili mo kasi wala naman CAT. Hindi ako favor doon kasi ayun, parang part na kasi talaga siya nung sa high school years eh. Tapos pagdating ko sa college, may ROTC din naman. So, bakit pa kailangan alisin yung CAT? Paano kung yung iba gusto sumali sa ROTC, parang wala silang introduction kasi nawala yung CAT. Sa tingin ko, kailangan mo ibalik ang CAT kasi ayun, maraming estudyante ngayon yung parang kulang na sa discipline. Saka parang hindi na sila takot sa mga teachers nila. Parang sa CAT kasi di ba matututunan mo yung pagiging respect for sa mas nakakatanda sa'yo o sa mas nakakataas. So, parang pag may CAT pa rin, mas maano po pa rin yung values na respect sa pagiging discipline. Para sa akin, yun nga katulad sinabi ko kanina, ang CAT ay isang responsibilidad at isang karanasan na para sa bawat Pilipino, para sa mga kabataan na katulad nyo ngayon, no, dapat ito ay maranasan ng mga Pilipino, ng mga kabataan. Dahil hindi lang ito isang bagay na magbibigay sa'yo ng dangal or ng achievement. No? Hindi lang siya basta achievement, isa siyang blessing. Kasi marami siyang maituturo sa yung Filipino values. Dapat ibalik ang CAT dahil unang-una sa lahat, ito ay katangian ng edukasyong Pilipino. Noong panahon, lahat ng tao na nagmula sa ating mga kananunuan, simula nang magkaroon tayo ng CAT, lahat sila ay nakaranas nito. So para sa atin, dapat itong ituloy para yung mga kabataan natin na nasa
kinabukasan, future generation, ay maranasan nila. Bakit? Kasi masyado na sila ngayong inclined sa high technology and social media. So kapag meron tayong CAT na ibabalik natin yung mga paa nila sa ground, sa sahig, sa lapag, na magbibigay sa kanila ng establishment, ng foundation para sila ay matutong kilalanin yung bansang pinanggalingan nila, mag-serve sa bansang kinalulugaran nila. Because CAT is about service and leadership for the country. Di ba nga tayo ay mga reserve officers of the country. So pag nagkaroon ng giyera, tayo yon. Tayo ang tutulong sa bansa. And at the same time, ang CAT kasi ay nagpo-promote ng malawak na impormasyon sa mga kabataan tungkol sa trabaho, gawain ng mga militar at ng mga sundalo ng ating bansa na siyang dapat ay makilala natin. Siguro marami tayong mga bagay-bagay na kino-consider sa pag-aalis ng isang programa sa mga curriculum natin. Maaaring may magagandang dahilan ang Department of Education para tanggalin ang CAT sa curriculum natin, pero maaari ding may mga butas ito. So para sa akin, hindi siya totally mali, pero dapat pa rin siyang i-offer ng Department of Education as an option para sa mga estudyante na nais maranasan kung ano ang CAT. Na dapat maging parang kumbaga open program siya, hindi yung required lahat kayo na sasama. Kung sino yung gusto, sila yung sumama. Kasi CAT is about willingness. The more willing you are to join, the more you become a leader.